Tumigil ang mga bida sa isang bayan para mananghalian nang bigla nilang marinig ang show ni Professor Oak kasama si DJ Mary. Sinabi ni Oak sa mga tagapakinig na ang Starmie ay maaaring mula sa ibang mundo, at pagkatapos ay bumigkas ng isang Pokemon Senryu, isang uri ng tula. Inisip ni Ash at Misty na pangit ang tulang iyon, pero alam ni Brock na kailangan muna itong pag-isipan ng mabuti dahil mayroon itong malalim na kahulugan. Sinabi ni DJ Mary sa mga manonood na magiging panauhin si Oak sa Maroon Town para sagutin ang maraming katanungan. Nandoon din si Mary, na labis na ikinatuwa ni Brock. Nabasa ni Brock na ang bayan ay madadaanan nila at hindi naman ganoon kalayo, kaya sumang-ayon silang pumunta roon. Gutom na gutom at pagod na ang Team Rocket nang mapansin nila ang mga poster para sa live broadcast ng show ni Oak. Nabasa ni Meowth na mayroong libreng tanghalian para sa mga bida ng show, kaya nagpanggap si James bilang Oak, si Jessie bilang Mary, habang sina Meowth at Wobbuffet naman ang kanilang manager. Nakita ni Nurse Joy na dumating sina Oak at Mary, pero nagulat siya dahil ang alam niya ay bukas pa ang dating ng mga ito. Sumagot si Meowth na gusto lang ni Oak na makaharap ang mga fans at sagutin ang kanilang mga tanong. Kinalaunan, kinain ng Team Rocket ang pagkaing nakalaan sana pagkatapos ng show. Umalis si Nurse Joy para kumuha pa ng pagkain, kaya naiwan ang mga bata para magtanong kay Oak. Tinanong ni James si Jessie kung paano kung hindi niya alam ang sagot at sumagot si Jessie na problema na iyon ni James dahil siya ang nagpapanggap na Oak. Gayunpaman, nagdala si Meowth ng mga libro para tulungan siya. Tinanong ng isang bata kung ano ang silbi ng tungkod na dala ng Farfetch'd. Naghanap si Meowth pero wala siyang nahanap, kaya sumagot si James na ginagamit daw itong hockey stick. Tinanong naman ng isa pang bata kung bakit hindi gumagana ang electric attack sa Quagsire. Nahanap ito ni Meowth at ibinulong kay James, na sumagot na ang mga Quagsire ay ground-type Pokemon. Nagtanong pa ng marami ang mga bata, kaya sinubukan ni James na pakalmahin sila. Dumating naman ang Mary Fan Club para kumuha ng larawan ni Mary. Nag-alinlangan si Jessie, pero sinabi ni Meowth na hindi niya dapat biguin ang kanyang mga fans kaya pinayagan niya ito. Naramdaman ni Jessie na dapat na siyang masanay sa ganitong buhay. Nang maglaon, nag-relax ang Team Rocket sa isang hot spring. Tatawag sana si Meowth ng room service, pero pinigilan siya ni Jessie dahil baka mabisto sila kung itutuloy pa ang panloloko. Kinabukasan, nagulat ang tunay na DJ Mary at Oak nang marinig nilang dumating na raw sila kahapon. Itinuro ni Nurse Joy ang Team Rocket na kamukha ni na Mary at Oak. Higit pa rito, lumapit ang mga bata para sabihin kay Oak na mali ang mga sagot niya. Ipinaliwanag ng tunay na Oak na ang Farfetch'd ay may dalang halaman at hindi kagamitang pang-sports. Hindi natuwa ang mga bata dahil sa tingin nila ay maling sagot ang ibinibigay niya. Dumating ang mga bida at nakatagpo sina Oak at Mary, kung saan agad na pumorma si Brock kay Mary. Nakita ng mga bida na may dalawang Mary at dalawang Oak, kaya pinaalis nila ang mga peke. Nakita ni Brock na peke ang isang Mary, pero niyugyug siya ni Jessie at iginiit na siya ang tunay. Nakita ni Brock na mahirap tukuyin kung sino ang tunay at sino ang hindi. Hiniling ni Oak na umalis na sila, kaya naisip ng Team Rocket na kailangan nilang ituloy ang pagpapanggap. Nagtalo sina Oak at James, kaya nagmungkahi si Misty ng isang quiz para malaman kung sino ang tunay na Professor Oak. Tinanong ni Ash kung paano kung matalo si Oak, at sumagot ang tunay na Oak na iisa lang ang Professor Oak at kung mabibigo siya, ibig sabihin ay kailangan pa niyang matuto tungkol sa Pokemon. Nakita ni Brock na ang isang tunay na Oak lang ang magsasabi nun. Tinanggap din ni James ang laban, at si Nurse Joy ang naging hurado na gagamit ng kanyang kaalaman mula sa panonood ng mga game show. Maya-maya, inanunsyo na ni na DJ Mary at Jessie ang pagsisimula ng quiz. Alam ni Brock na ang tunay na DJ Mary ay ang mas maganda sa dalawa. Tinanggap ni Jessie ang papuri, bagamat natatakot si Brock sa kanya. Sinabi ni na Mary at Jessie na dapat silang makinig sa tanong at huwag agad pindutin ang buzzer. Itinanong ni Jessie kung ano ang evolved form ng Slowpoke. Bago pa matapos ang tanong, sumagot si Oak ng Slowbro, pero mali raw ito. Ipinagpatuloy ni Nurse Joy ang tanong, ang Slowpoke ay nag-e-evolve sa Slowbro, pero ano ang move na natututunan ng Slowbro pagdating sa level 46? Kinabahan si James at sumagot na mayroon siyang amnesia, bilang palusot na hindi niya alam. Gayunpaman, tama ang kanyang sagot dahil natututunan nga ng Slowbro ang move na amnesia. Inisip ni James na nasa panig niya ang swerte, habang naniwala naman si Oak na may alam din si James. Nagpakita si Nurse Joy ng isang silhouette para sa susunod na tanong. Sumagot si James na kamay daw ito ng isang Sudowoodo habang sumagot naman si Oak na buntot ito ng isang Apom. Sinabi ni Nurse Joy na buntot nga ito ng isang Apom. Lumitaw si Meowth bilang producer. Hiniling ni Jessie na gumawa siya ng paraan, kaya nagdeklara si Meowth na magkakaroon ng Pokemon Poetry Contest dahil kilala si Oak sa paggawa nito. Nagustuhan ng lahat ang ideya, bagamat sinabi ni Jessie kay James na wala itong alam sa paggawa ng tula. Kinumbinsi ni James si Jessie na nanalo na siya noon ng parangal sa tula.
Biglang nagingay si Wobba Fett, kaya sinabi ni Meowth na wala lang iyon. Sinabi ni Nurse Joy na ang tema ay Wobba Fett. Bumigkas si James ng isang tula na nagpahanga sa mga manonood. Inamin ng mga bida na maganda ang pagkakatula nito. Sumubok din si Oak ng isang tula pero hindi ito masyadong nagustuhan ng madla. Ipinaliwanag ni Oak na ang kanyang tula ay tungkol sa pagpapahalaga sa buhay. Nagpa siya si Nurse Joy at itinuro ang tunay na Professor Oak bilang panalo. Nagalit si James dahil mas maganda raw ang kanyang tula, pero sinabi ni Nurse Joy na mas nakita niya ang tunay na diwa sa tula ni Oak dahil isa siyang master ng tula. Sinabi ni Nurse Joy na ang mga tula ni Oak ay hindi dapat literal na tinitignan dahil kailangang makita ang tunay na mensahe nito. Nagbigay si Nurse Joy ng mga halimbawa para makumbinse ang mga tao. Sigurado siyang iyon ang tunay na Oak, habang sinabihan naman niyang nakasuot lang ng wig ang peking Oak. Narinig ng mga bida ang ingay ni Wobba Fett na gumulong palabas mula sa disguise ni Meowth. Alam na ng mga bida na sila ang Team Rocket kaya nagtanggal na sila ng disguise at binigkas ang kanilang moto. Inilabas ni James si Weezing na gumamit ng smokescreen para makatakas. Paalis na ang Team Rocket, kaya inilabas ni Oak ang isang PG na nakuha raw niya sa daan na gumamit ng quick attack para pabagsakin ang mga ninakaw na pagkain ng Team Rocket. Gumamit ang PG ng gust, kaya naman tumalsik palayo ang Team Rocket. Natuwa si Oak habang humingi naman ng paumanhin ng mga bata dahil inakala nilang peke siya. Nakasabit ang Team Rocket sa isang sanga ng puno. Gumawa si James ng bagong tula bago tuluyang nahulog kasama nina Jessie, Wobba Fett, at Meowth. Nasisiyahan ang mga bida sa kagandahan ng gabi. Kumakain lang si Ash ng pagkain, kaya naman sinabihan siya ng naiinis na si Misty na pahalagahan naman ng ibang mga bagay, wag lang puro pagkain. May nakita silang isang bulalakaw, kaya naman humiling si Misty na magkaroon ng isang water Pokemon na hindi pa nakikita ng kahit sino. Gusto naman ni Brock na makatagpo ang babae na kanyang pinapangarap at si Ash naman ay nagnanais ng panalo sa Blackthorn Gym. Gayunpaman, ang bulalakaw ay patuloy pa ring bumabagsak at umiikot-ikot, kaya naisip ni Ash na isa itong UFO. May nahulog mula rito at bumagsak sa ibabaw ni Phanpy, habang ang UFO naman ay bumagsak sa bundok. May dalawang tao na nanonood mula sa kalapit na damuhan at interesado rito. Nakita ng mga bida na ang nahulog ay isa palang Cleffa, at nailigtas ni Phanpy ang buhay nito dahil nagsilbi itong malambot na unan. Nakita nilang malungkot si Cleffa dahil sa pagbagsak ng UFO. Naalala ng mga bida ang tungkol sa Clefairy spaceship noon sa kanto. Naisip ng mga bida na dahil ang Cleffa ay nag-evolve sa Clefairy, maaaring nandoon sa UFO ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Nagpa siya ang mga bida na tulungan ito habang pinapanood naman sila ng Team Rocket. Susubukan na sanang hulihin ng Team Rocket ang mga Pokemon, pero natigilan sila nang may lumapit na dalawang tao sa Cleffa para kumuha ng data nito. Hiningi ng mga bida sa dalawang tao na ipakilala ang kanilang mga sarili, kaya naman nagpakilala sina Mary at Ken mula sa PMC, Pokemon Mystery Club. Gusto nilang pag-aralan ng Cleffa dahil sa teorya na nagmula ito sa kalawakan. Nag-alinlangan ng mga bida dahil baka miyembro sila ng Team Rocket. Sinabi ni Ken at Mary na ayaw nilang makisalamuha sa masamang organisasyong iyon, kaya naman nagpakita ang Team Rocket para tumutol. Gusto rin ng Team Rocket na makuha ang Cleffa, pero gumawa sina Mary at Ken ng isang makina na ikinagulat ng Team Rocket dahil sa mukhang mamahalin ito. Nagpaputok ng Rocket ang PMC para subukang hulihin ang Cleffa, pero tinangay ito ni Phanpy palayo. Susubukan sana ng PMC na magpaputok muli, pero pinasabog ito ni Pikachu at kinuryente sila gamit ang Thunderbolt. Hinanap ng mga bida at ng Team Rocket sina Phanpy at Cleffa. Naniniwala ang mga bida na patungo sila sa bundok kung saan bumagsak ang UFO. Naiinis ang Team Rocket dahil hindi nila mahanap sina Cleffa at Phanpy, kaya naghulog si Meowth ng isang patpat para malaman kung saang direksyon sila dapat pumunta. Pinagtawanan sila ni Mary at Ken dahil alam nito na hindi maituturo ng patpat ang tamang direksyon. Gumawa sila ng isang makina na nakasilaw sa Team Rocket at gamit ang makina ay nagawa nilang mahanap ang eksaktong lokasyon ni Cleffa at Phanpy. Pagkatapos, gumawa sila ng isang bulldozer at nagmaneho patungo sa kagubatan. Mabilis na natagpuan ng PMC sina Phanpy at Cleffa. Napatigil sina Phanpy at Cleffa dahil sa isang bangin, pero nakita ni Phanpy ang isang puno sa gilid at sinimulan itong banggain. Nang dumating ang PMC, nagawang itumba ni Phanpy ang puno para magsilbing tulay at makatawid sila ni Cleffa sa kabilang bangin. Nagpaputok ng harpon sina Ken at Mary para makatawid din, pero pinasabog ng Team Rocket ang kanilang harpon gamit ang bomba. Nagpaputok naman ng plunger sina Ken at Mary para itali ang balon ng Team Rocket at para hindi sila maunahan nito. Naabutan ng mga bida na abala pa sa pag-aaway ang dalawang grupo, kaya nagawa nilang makatawid sa bangin. Maya-maya pa ay nakita na ng mga bida ang bumagsak na UFO.
Nalaman nilang bumagsak na naman ang mga Clefairy, pero alam din nilang walang mga pyesa ang mga ito para ayusin ang spaceship, dahil ngayon ay nasa gitna sila ng kabundukan at walang malapit na bayan na pwede nilang nakawin tulad ng ginawa nila noon. Tumakbo si Fanpy kasama si Cleffa para puntahan ang mga Clefairy. Gayunpaman, lumitaw sina Ken at Mary na tuwang-tuwa na makapagbibigay sila ng impormasyon sa mundo tungkol sa pagdating ng mga Clefairy gamit ang spaceship. Pero lumitaw din ang Team Rocket at ginawang robot ang kanilang balon. Sinubukang ipagtanggol ni Fanpy ang Cleffa pero pinatalsik lang siya ng robot. Sinubukan ni Pikachu na pasabugin ang robot pero electric-proof pala ito. Gayunpaman, gumawa sina Ken at Mary ng sarili nilang robot at inatake ang Team Rocket. Susubukan sanang magpaputok ng kanyo ni Meowth pero walang nangyari. Napansin ng Team Rocket na binabaklas na pala ng mga Clefairy ang kanilang robot para gamiting pyesa sa pag-aayos ng spaceship. Dadalhin na sana ni Fanpy si Cleffa sa spaceship pero nakita nilang inaayos pa ng mga Clefairy ang spaceship. Nagmungkahi ang Team Rocket sa PMC na magtulungan para makuha ang mga Clefairy. Pumayag sina Mary at Ken dahil naubusan na sila ng mga kagamitan. Inutusan sila ni Meowth na tumawag ng reinforcement pero sumagot sina Ken at Mary na sila lang ang tanging miyembro ng PMC. Sumugod ang Team Rocket at PMC sa spaceship pero pinigilan sila ni Pikachu gamit ang Thunderbolt. Dahil sa ataking iyon, nakahigop ng sapat na kuryente ang spaceship para makalipad. Gumulong si Fanpy at pinatalsik ang dalawang grupo palayo. Sasakay na sana sa spaceship si Cleffa, pero muli itong tumigil para tignan ng kanyang kaibigang si Fanpy bago tuluyang umalis. Dahil doon ay maiiwanan na sana ng spaceship si Cleffa, pero bigla itong nag-evolve bilang Clefairy kaya nakalutang ito at nakapasok sa loob ng spaceship. Naalala ni Fanpy ang kanyang mga sandali kasama si Cleffa, kaya kinomport siya ni Ash na sinabing maaaring magkita silang muli balang araw. Kinabukasan, iniimbestigahan ni na Mary at Ken ang mga crop circle. Nakita nilang isang Snorlax lang pala ang gumawa ng mga ito at kampante silang maghanap pa ng iba pang misteryo. Gayunpaman, gumulong ang Snorlax at naipit nito sina Mary at Ken.